di kay may iniinda kang sakit na gusto mo ng agarang lunas. Tigil na po muna sa kakainom ng mga tableta at baka tay mo ay masira. Blower na panlunas nasa Pilipinas na. Kung iyong mamasdan, mistulang blower lamang ng buhok pero lingid sa kaalaman ng marami. Mayroon itong terahertz frequency, quantum technology at optical quartz light technology na kayang pumuksa ng anumang uri ng sakit sa iyong katawan. Ang radiant energy na ibinubuga ng iTeracare therapy device ay kayang tumagos sa iyong balat, internal organs maging sa iyong mga buto. Nasa may lalim ito na 20 hanggang 30 sentimetro upang ayusin ang mga baradong ugat at mapaganda ang daloy ng dugo sa katawan. Good morning po. My name is Ernie Tayag. I'm from Davao City, originally from Bataan. Ang aking health concern po or health problem ay meron po akong prostate enlargement. Ang una pong nangyari sa akin at the age of 41, doon ko na lamang meron ng prostate enlargement kasi po bigla pong sumakit yung aking tiyan tsaka likod na yung pain po is mas gusto ko pang mamatay. So, nagpa-check up po ako. Ngayon po I'm 53. So, dumating po ako sa point na umiihi na po ako ng dugo. Yung solid na dugo po. Pag umihi po ako, hindi po siya malaglag not unless pindutin ko po yung dulo para malaglag po yung dugo. Ganun po kasolid yung iniihi ko. So, dumating na din po ako sa point na sa kakainom ko ng gamot, sobrang sakit na po ng aking tiyan at nagpo-produce po ng maraming sipon. Kaya sabi ko, nagdasal ako. Sabi ko, Lord, paano ba ako gagaling nang hindi na iinom ng gamot? Kasi pagod na po ako uminom ng gamot at masakit na po talaga ang aking katawan. So, nakita ko po ang iTeracare sa isang group chat na may mga prostate po. So, tinandaan ko lang po yung iTeracare. Tapos ni-research ko na, then nakita po namin. Magaganda po lahat ng testimonies, kaya po ginawan po namin ng paraan, especially na aking asawa, na magkaroon kami. Nag-therapy po kami for 3 weeks. Yung 3 weeks po na yon, 10 minutes po dito sa may aking anus, sa may puson 10 minutes, then sa may likod 10 minutes. In 3 weeks time po, at the same time, inom ako ng energized water, hindi po talaga ako nagpapawala niyan. And in 3 weeks time, awa po ng Diyos, at awa po ng Diyos, at awa po ng Diyos talaga sa akin. Hindi na po ako umiihi ng dugo. Clear na po yung ihi ko at lubos ko pong pinagpapasalamat talaga sa Diyos, kay Lord, kay God na sinagot niya aking dalangin. Marami nga po nagtatanong kung sino nag-repair or sino nag-introduce ng iTeracare. Isa lang po ang sagot ko. Si Lord, dahil hiniling ko na pagalingin niya ako nang hindi na ako iinom ng gamot. Kaya matagal na po ako hindi umiinom ng gamot at nagbo-blow lang po ako regularly at pag-inom ng energized water. Kaya sana po makatulong din po sa tulad ng case na meron ako. God bless po sa lahat. Maraming salamat po. Pagpalain po ang lahat. Thank you po. Hello, magandang araw sa ating lahat mga ka-members. Ang ating pag-usapan today tungkol sa ating mga senior citizens na hindi pa nakatanggap hanggang ngayon, December na. Hindi pa natanggap ang kanilang mga pension. Alamin kung bakit. Okay, if bago ka pa lang sa ating channel, pakisuyo yung i-subscribe, like, share, and click the notification bell para updated ka sa lahat ng mga video uploads natin. Alright? Now, tignan natin. Okay. So, pwede rin ninyong puntahan ito, yung NCSC gov.ph, no? Ang ano ng NCSC website. Makita natin dito na merong silang for this December, it could be a perfect gift for the senior citizens, yung kanilang mga hindi na kuha ng mga pensions, okay? So,
This is for the indigent only kasi nga po ay hindi pa tapos ito. 2024 ang ating universal kung saan may inaano na nila na inaasikaso na, no, na lahat na mapa-pension ka, mapa-indigent ka, meron ka ng 1,000 no na pension, universal ang tawag doon. Okay. Now, sa ngayon pa lang, ang ating pag-usapan yung tungkol sa mga hindi natanggap ng mga indigent senior citizens natin. Okay. So, ating tingnan yan. Alright? Now, if you want to check, no, dito sa ating, dito sa website ng NCSC, pinag-usapan kung nasaan ba napunta. Okay, saan ba napunta yung kanilang mga pension? Okay, ano bang nangyari sa pension na dapat sa kanila? All right. So sabi dito, Senator Sonny Angara on Monday urged the Department of Social Welfare and Development or DSWD to address the delays in the distribution of social pensions for senior citizens in need. Sabi dito ni Sir Angara, nakakabahala ang binanggit ng DSWD na mayroong 466,000 na backlog sa pagbibigay ng social pension para sa ating mga lulo at lula na walang kahit ano man ang suportang nakukuha mula sa kanilang mga kamag-anak. Okay, so ibig sabihin sila yung mga indigent, no? Sila yung kailangang tulungan, okay, dahil wala silang makukuhang mga tulong mula sa kamag-anak. Maybe walang mga kamag-anak, no, na nakakatulong sa kanila. Okay. Now, tingnan natin to. Okay, so dito sa ito. DSWD told to address the seniorism pension release backlog. Sabi dito na may backlog pala na hindi natin alam, no? I'm not sure, ang iba siguro nakakaalam na nito, pero at this time na narinig ko kasi kaya talagang sinis-search ko, okay, sa internet at saka sa DSWD at NCSC na website kung ano bang nangyari. Bakit mayroong mga backlog na ganito? Meron ba talaga mga senior citizens na hindi nakatanggap nito? As sinabi natin kanina na sinabi ng ating senador na si Sir Angara na nakapabahala talaga. Kasi ngayon lang nila nalaman din na may 466,000 pala na hindi pa, no, na ipamigay doon sa mga dapat makakatanggap nito. Okay. Now, for indigent seniors, the monthly social pension would help a lot as an augmentation to their daily expenses and medical needs. Okay, di ba? Kailangan ng mga senior citizens ng kanilang pagkain, number one, no, yung kanilang araw-araw na pangangailangan, lalong-lalo na sa mga gamot, no? So we are inquiring, sabi nila, into the causes of these delays and appealing to the DSWD to resolve this at the soonest possible time. So ngayon nila nalaman dahil nakikita nila kasi na meron pala na backlog ang nangyayari. Kung hindi nila ito chine-check doon sa DSWD, hindi malalaman. Kaya ina-urge nila na talagang mabigyang pansin ito at talagang i-prioritize ito ng DSWD kasi nakawawa naman yung walang hindi nakakatanggap. Okay. Now, during the discussions regarding the proposed budget of DSWD, it was disclosed that the distribution of social pensions worth an estimated 5 billion remains pending. Okay. So the proposed 2024 budget of DSWD allocates nearly 50 billion, okay, for the monthly 1,000 social pension intended for over 4 million needy senior citizens. Okay. So iba naman to sa 1,000 na allocated. Pero yung backlog talagang inaayos ng ng DSWD, pinapaayos ng gobyerno. Okay. So Angara is one of the authors of the Republic Act 11916, which doubled the social pension for indigent senior citizens from 6,000 to 12,000 a year. Okay, so that's 1,000 per month. All right. Now, tingnan natin ito kasi nakita ko dito ito. So, okay. All right. So, yun yung nakita natin, no? All right, so nearly 4 million Filipinos in crisis to benefit from hike in DSWD's budget.
Okay, so nakita natin, so almost 4 million individuals in crisis situation will benefit and increase the proposed budget of Department of Social Welfare and Development for Protective Services. Okay, so ang dami-dami sana ng mga program talaga na para sa ating mga senior citizens at sa mga nangangailangan na minsan hindi kaagad no na bigyang pansin. Okay? All right, now balik tayo doon sa sa DSWD, I mean sa NCNC, I'm sorry. So NCSC. Okay. Since kailangan para hindi pa natin alam no kung bakit talaga ni-delay yon, meron talagang chine-check pa nila no ng mga senador kung bakit nangyaring may backlog. So if tayo din bilang mga senior citizen, meron tayong mga pagkakataon na ma-check natin sa ang NCSC gov.ph no, marami tayong malalaman dito no, like for example this one. If you will go to ncec.gov.ph, makikita mo marami kang malalaman dito, no? Like for example, mga guidelines, all right, online registration kasi kailangan mag-register. So pagka hindi ka pa registered, click mo lang 'tong online registration because it is now available. And then if hindi mo sigurado, no, halimbawa, check mo ito. Okay po. Pag-check mo dyan, anyan, online registration. Meron na tayong nito eh. Meron na tayo nitong video sa nakalipas, no? Step-by-step guide, no? Hanapin nyo lang doon sa aking mga videos. Step-by-step guide kung paano mag-register sa NCSC. So, pagka wala, magpa-register ka pa lang ito, punta. Kiniklik natin yun, di ba? Ayan. Balik natin ha. Click natin online registration is now available. Okay, so i-click mo lang tong I agree. Tapos proceed. Yan. So doon ka na sa ang tawag dito, mag-fill up ka na. No? So di natin fill upan yan today dahil mayroon naman akong video niyan. Pwede niyong hanapin sa aking sa aking mga video sa ating channel. Alright, so kung hindi mo alam paano mag-register, okay, click mo lang tong registration guide. Okay, so online registration guide, meron yung mga step-by-step guide na pwede mong sundan para makaregister ka na at nang makita ng NCSC kung sino ang nakaregister at saka i-add ka na doon sa mga nangailangan, titingnan nila kung anong mga information meron ka doon, ano ang pangangailangan mo. So ito yon, no? Okay. Mapasama ka na sa na-register kasi 3 million pa lang mahigit ang mga na-registered ngayon. Samantalang nasa 12 or 13,000 na yata itong ating senior citizen sa kabuuan. Okay. So dito ang guide kung anong gagawin. Okay. So basahin nyo lang yan o magpatulong kayo. Meron kayong kapamilya o kaibigan na may alam. Okay. So ganyan. Naka-PDF to. Andyan ang tawag dito yung guide. Okay. Alright, so dito din, marami din silang mga updates, no? Like for example, dito, this could be the perfect gift, yung nakita natin kanina. Pag i-click mo ito, ayan, so binasa natin yan kanina, no? Alright, so information. Marami kang information na pwede mong makita. And then, pwede ka rin mag-comment dito. If not, doon ka mag-comment sa comment section ng ating video na ito. Alright, so nasagot natin no kung bakit ba na hindi na-receive or hindi nakakatanggap ang ibang mga senior citizens sa kanilang pension. Yun ang nangyari. Okay, so ating hintay-hintayin na hopefully na before mag-end or before mag-end ang year na to, makuha na nila no ang kanilang mga pension. So na yun tawag dito naipon-ipon na yon. No? Naipon-ipon na. Kasi ang iba nakakatanggap, ang iba hindi pa. Alright. And sa good news din natin na for 2024, okay, so since nag-allocate na sila ng budget para sa universal pension na kung saan lahat na makakatanggap na lahat ng senior citizen, walang pili na.
Okay? So, if you have questions, no, hindi pa malinaw sa iyo, ano ba ang dapat mong gawin kung hindi pa mo talaga nasundan yung ating sinasabi, pinag-usapan today, i-comment mo yan sa ating comment section. Pagsikapan nating sagutin yan. Okay? So, have a wonderful day and stay safe, everyone.